Itong mga tips na ibibigay natin sa araw na to, meron tayong kasamang isang future doctor, napakagaling, si Lads Tantenko. Pakita natin si Lads. Hi Lads, Hello po. kamusta? Okay. So, inimbita natin si Lads Tantenko. Napakagaling kasi batang-bata pa siya, pero katulad na sinabi ko sa inyo, di ba, naghahanap na ako ng mga doctors, young doctors na tutulong sa bayan natin, magbibigay ng tips. At isa to sa nakikita kong may potential na napakagaling. Si Lads Tantenko ay valedictorian nung high school. UP Diliman siya, UP Diliman din ako. Pero siya cum laude, ako hindi cum laude. Cum laude si Lads. At ngayon, ang inaaral niya ngayon ay MD, medical doctor, at PhD at the same time. Scholar pa ngayon sa DOST. Kaya nagpatulong ako kay Lads para gawin itong mga tips na pinapakita niya sa page niya at mabigyan kayo ng mga magandang tips. Sa part 1, pag-usapan natin bangungot, paghilik, tulog, stress, depression, nervyos. Sa ating part 2, check natin kung may sakit tayo, malalaman sa dumi, sa pag-ihi, tips sa allergy at iba pa. Okay, Lads, kamusta? Sige po. Hello po sa inyong lahat, sa mga viewers po ng page ni Doc Willie. Yes. Magsimula po tayo sa mga Tips. sa tips. Una po muna sa pagtulog po muna. So, una po, yung masamang epekto ng laging pagpupuyat sa kalusugan. So, ano po ba yung mga magiging epekto nito, masamang epekto sa ating kalusugan kapag laging puyat? So, para po sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho sa gabi, para sa inyo po itong post po na to. So, ayan, kapag lagi po tayong nagpupuyat, ito po yung marami pong bagay yung pwedeng mangyari sa katawan natin. Unahin na po natin dito sa pagiging irritable. So, mabilis pong maging irritable, mabilis pong magbago yung mood. Maaari din pong maging malilimutin. So, sa mga nagtatrabaho po, yung performance sa pagtatrabaho pwedeng bumaba po dahil sa pagpupuyat. Isa pa pong masamang epekto, yung pagbilis po ng tibok ng puso natin kasi tumataas po yung stress hormone sa katawan natin kapag lagi po tayo nagpupuyat. So, maaari rin po tayong maging at risk sa pagkakaroon ng sakit sa puso. So, since ayaw nating magkaroon tayo ng sakit sa puso, maaari nating iwasan yung laging pagpupuyat kasi nga, ito yung masamang epekto na pwedeng gawin sa ating puso. Isa pang masamang epekto, yung sa ating immune system o yung sa ating resistensya. Kung mapapansin niyo po kung lagi kayo nagpupuyat, mas mabilis kayong magkaroon ng sakit ng ubo, ng sipon, kasi nga yung mga cells sa katawan natin na lumalaban sa mga infection, sa mga sakit, ay bumababa kapag tayo ay laging nagpupuyat. Tapos po, sunod po natin yung laging pagpupuyat po, maaari din pong magdulot ng pagtaba o pagiging obese. Kapag po kasi tayo nagpupuyat, kapag kayo po nagpupuyat, pwedeng mabago yung mga hormones sa katawan ninyo. Kapag normal po yung tulog, meron po tayong hormones sa katawan na tinatawag na ghrelin. So yung ghrelin po, kapag nakakaramdam tayo ng mas marami yung... Siguro explain natin, Dr. Lads, no? Bali, pag ghrelin at leptin, yan yung mga hormones na galing sa utak natin, sasabihin kung busog tayo Yes. o gutom. Yes po. Alam naman natin, marami kasi nagpupuyat sa inyo. Pwede nyo po i-comment kung ilang oras ang tulog ninyo. 6 hours ba? 5 hours? Gusto natin ang tulog nyo at least mga 7 hours. Kasi kung lagi kayong puyat, yan ang mga epekto, yung pinakita ni Lads, yung kabugang dibdib, palpitasyon, iba nagkakaroon sakit sa puso, pati yung blood sugar, baka tumaas pa. Plus, nakakataba ang laging puyat kasi lagi kang gutom. Diba? Lagi kang gutom. Kung hindi kayo matutulog, puro kayo midnight snack eh. So, explain ni Lads, bakit laging gutom ang puyat? Okay, so kapag normal po yung tulog natin, bago po tayo kumain, nakakaramdam tayo ng gutom kasi mas marami po yung ghrelin sa katawan po natin. Ang ghrelin, gutom. Gutom. Okay. Kapag po, pagkatapos natin kumain, dadami naman po yung leptin. Ibig sabihin po kapag maraming leptin, busog po tayo. Yan po kapag normal po yung ating katawan at normal yung ating tulog. Ngayon po, kapag tayo po ay laging puyat,
magkakaroon po ng abnormality sa atin pong ghrelin at leptin. Na pagkatapos po natin kumain, mas marami pa rin po yung ghrelin. So nakakaramdam pa rin po tayo ng gutom at hindi tayo nakakaramdam ng pagkabusog. So ang tendency po, kakain tayo ng kakain, minsan karamihan sa atin, kumakain pa tayo ng mga hindi masusustansyang pagkain. So mas magiging obese tayo at mas tataba tayo. So ayaw naman po nating maging sobrang taba. So kailangan po maging normal yung ating tulog po. Lads, ito, bakit nga parang nagloloko yung paggawa ng ghrelin at leptin? Siyempre, pagkatapos mo na kumain, busog ka na dapat. Bakit marami pa rin yung ghrelin? Ano po, kasi generally po, kapag kulang po tayo sa tulog, yung hormonal balance po ng katawan natin, nagbabago po. So, kumbaga, parang nalilito yung katawan natin kung ano bang hormones dapat yung ating ipoproduce niya. So, sa pagkain po, ang tendency, sa halip na mas marami yung ghrelin pagkatapos kumain, yung leptin pagkatapos kumain, mas marami pa rin po yung ghrelin, kaya nakakaramdam pa rin po tayo ng pagkagutom. Okay. Sleep loss. So, ito naman po yung komplikasyon ng kulang sa tulog. para naman po to sa mga diabetic o sa may mga risk na magkaroon po ng diabetes. Kasi tingnan niyo po to, kapag kulang tayo sa tulog, nagkakaroon po tayo ng decreased glucose tolerance. Yung glucose tolerance po, ito yung tagal kung gaano nagstay yung blood sugar sa ating dugo. So, kapag kulang tayo sa tulog, mas matagal nagstay sa dugo natin yung asukal. So, mas mataas po yung ating blood glucose pag nag-test po tayo ng sugar. Bumababa din po yung energy expenditure o yung tunaw po ng mga calories or taba sa ating katawan. So, magkakaroon po tayo ng weight gain, magkakaroon ng insulin resistance na kapag tumagal, maaari pong maging risk sa diabetes. Siyempre, kaya lang, lads, siyempre maraming kababayan natin, walang choice eh. Talagang puyat eh. Siyempre, kailangan kumayod, kulang ang budget, traffic pa tayo ngayon. Kaya ano magagawa natin para meron ka bang mga tips para mas maganda ang tulog natin? Para po sa magandang pagtulog, kailangan po magkaroon tayo ng regular time ng pagtulog. So, for example, kung 10 p.m. po, sanayin natin yung sarili natin na 10 p.m., matutulog na po tayo. Kasi pag paiba-iba yung oras na nagdudulot din ito ng poor quality or mababang pagtulog. So, hindi rin tayo talaga nakakatulog ng maayos. Tapos, para din po maging maayos yung tulog, kailangan din po na well-ventilated or kung meron pong electric fan, mas malamig po, mas gusto po ng katawan yun, mas makakatulog po tayo. Yes. Tapos, iwas din po sa masyado maliwanag, Doc Willie, kasi pag masyado din po maliwanag, may hirapan din po sa pagtulog. Ito namang graveyard shift. Ito po, para po ito para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa gabi. Kasi pag gabi, laging minsan napupuyat sila or mababaw lang yung kanilang tulog. So, ano din po ba yung magiging epekto nito sa kalusugan natin? So, una, labis na pagkapagod. Yung kahit na nakatulog na po sila, parang pagod pa din sila. Kakasimula pa lang ng araw, pagod na agad sila. So, pwede rin pong dulot to ng mababang kalidad ng pagtulog or yung insomnia, yung hirap po silang matulog. Parang kahit anong gawin nila, hindi pa rin sila makatulog. Balilad, syempre, ang graveyard shift, ito yung, duty mo, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Opo. Kaya yung mababang kalidad ng tulog at insomnia, tulog yan sa umaga. Tulog sa umaga po, Oo. opo. Ilinaw ko lang itong mga napakagandang mga pictures natin. Gawa lahat yan ni Lads. Expert yan. Kinarir niya yan. Ilang araw niya pinaghandaan itong mga topics na ni-research para maibigay sa inyo ng maganda at maganda yung mga visuals natin kasi nagdi-demand ng visuals sa mga followers ko. Very demanding yan eh. O sige, tuloy natin. Sige po. So yun, pwede rin po magdulot ng depression. So yung mga taong nasa night shift, mas nakakaranas sila ng depression at mas nagiging irritable sila. Tapos mas kumakain din sila ng hindi masustansyang pagkain. At since pagod sila, so matutulog na lang sila sa umaga, nawawalan sila ng oras na magkaroon ng ehersisyo na nagdudulot ng pagtaba.
maaari din pong maapektuhan yung relasyon natin sa ating pamilya at mga kaibigan kasi nga mas nagiging irritable at mas bumababa yung pasensya at mas mabilis mag-shift yung mood ng mga tao. At yun pa, yung isa pa na nahihirapan din po silang mag-focus at makapagtrabaho ng maayos. So, naapektuhan din po yung work performance Yes. nila. Actually, sa mga night shift, syempre marami talaga walang choice mga call Opo. center agents, night shifts, magbibigay tayo ng mga tips mamaya. Pero meron pa rin isang nakikita nilang parang epekto sa mga nagna-night shifts. Ayon sa ibang pag-aaral, ewan Opo. ko nakita mo lads, minsan yung parang nababawasan yung control mo sa yung sarili. Kaya sabi nila, mas maraming mabilis na ma-in love, magkaroon ng relasyon. Kaya minsan nasisira yung mga relationships. I think meron na pag-aaral to Siyempre, pag puyat ka, di ba? Tapos nakikita ko madalas naninigarilyo, Yes. dinadaan sa energy drinks, tapos alak pa. Kaya sana maiwasan natin Yes to po. sa mga tips natin. Tama Yes, po. Lance. So, So, paano natin, yan, ito pala yung mga, ang ganda nitong mga research studies mo yung ilan pa pong mga pwede pong maging epekto, nakita po sa research na mas mataas yung mga aksidente ng mga tao na may night shift or yung may graveyard shift. So, So, maganda to lads, galing sa Brigham Women's Hospital sa Boston, no? Ang gumawa nito. yes po. So, kapag po sapat yung tulog, nakikita niyo po, wala po halos na aksidenteng nangyayari. Pero yung kulay pula po, tingnan nyo, kapag mas marami yung, kapag night shift or graveyard shift, tumataas po ng tumataas yung aksidente kapag nagmamaneho po yung isang tao na galing sa graveyard shift. Tsaka kung matagal na sila nagda-drive. At kung matagal na silang nagda-drive. So, So, ang ganda nitong pag-aaral, pinapakita na pag kulang sa tulog, mas na aksidente. Like tayo sa Pilipinas, sa daming aksidente kasi mga driver natin kulang sa tulog. At pag lampas 45 minutes na nagda-drive, napapagod na siguro. opo, parang dahil puyat, doon na nagsisimula na tumataas yung Oo dami ng nga, aksidente po. Sige. Yan. Tapos, ito pa po yung Pwede rin siya mag-cause ng cancer. nakita rin na isa yung kakulangan sa tulog sa mga maaaring magdulot ng greater risk ng pagkakaroon ng breast cancer para po sa mga babae na na nasa graveyard shift. Ayan po. Top 5 causes of breast cancer in women. Ayan pala. So, So, kasama para po dyan makaiwas yung- tayo sa breast cancer, sa nakikinig natin, marami tayong female followers So, yung nagbe-breastfeeding, mas maganda, less breast cancer, stress at work, air pollution, lack of sleep. Yan. Hindi ko lang sure itong delayed pregnancy. Meron din siguro. Yes. So, ito nga. Hina-highlight lang natin itong lack of sleep na alam ko, meron ng mga pag-aaral. Meron na pong mga association studies. Yes, Ito po. katulad nito. So ito po isang pag-aaral na 2 hanggang 3 beses na mas mataas po ang risk na magkaroon ng aggressive na breast cancer yung mga babaeng kulang sa tulog at mababa yung kalidad ng tulog. So ayan, meron na pong mga researches din na isinagawa na nagpapakita talaga na maaari po itong ang kakulangan sa tulog ay maaari magdulot po ng So, breast nakita cancer. nyo mga followers natin, mas malalim discussion natin pag meron tayong genius na kasama. So, actually, sabi lads nung isang napakagaling na surgeon, si Dr. Ramon Estrada, sabi niya, sa Philippines daw, ang breast cancer, 10% na. Sobrang na dami. 10% ng kababaihan magkaka-breast cancer. So, sa 10 nakikinig sa ating babae, 1 out of 10, ganun na kadami. Hindi natin malaman yung cause Pero dito sa pinapakita mo, posible na dahil Posible sa po. kulang sa tulog, lagi naman puyat dito sa Pilipinas, sa traffic di ba? So, kulang sa tulog, stress, plus matataba, mga fatty foods, pwede maging cause siya. Okay? So, anong tips natin sa kanila para mas makatulog? Kaya, lads. At sa mga night shift workers, ikaw, Doc Lisa, ano kaya pwede gawin sa mga night shift workers? Dapat lang pag-uwi nila sa bahay, kailangan siguraduhin na makatulog na agad. Oo nga. Oo, so gusto natin sana tulog na sila agad yung ating mga kababaihan, kaya lang minsan nga kailangan mo pang magtrabaho sa iyong bahay. Pero kung pwede sana,
pag-uwi, tulog na, wala mo nang inuman dun sa mga kaibigan, at pagkatapos, isara nyo yung kurtina dun sa inyong kwarto at tulog ng mahaba. Yes, so salamat sa lahat na nagla-like salamat sa lahat ng nag-share sa inyo. Si-share rin yan ni Lad sa page niya. Dami mo ng followers sa page mo Almost 100,000. Malapit na ako talunin ito. Kasi yung mga, sinishare ko yung mga magagandang mga tips niya. So, ang magagawa lang talaga natin ay kung kaya matulog. Yung mga may insomnia, ang tip ko sa kanila, let's say hindi kayo makatulog, ang dami yung problema, syempre pwede mga chamomile tea, relax lang. Plus, kung hindi kayo makatulog, higa lang. Humiga na lang kayo, pikit nyo na lang mata nyo. Kahit hindi kayo nakakatulog, at least yung katawan nyo nakapahinga. Kahit papano, makahiga kayo ng 2 hours, kinabukasan, makakatrabaho kayo konti. Tsaka ingat din kung puyat sa umaga. Minsan, prone to accidents. Oo, kahit ako, pag puyat ka, mas matutumba, mas babagsak. Yan ang babantayan natin. May tips si Lad sa kape. Kape ba itong next natin? Opo. Yan. So, Pwesto ng kape. Okay. Yes, so Lad. ngayon naman po, pag-usapan po natin yung epekto sa kalusugan kapag nasobrahan po tayo ng kape. Alam ko po marami sa atin yung mahilig magkape, so umaga, tanghali, gabi. Talagang parang nagiging tubig na yung kape para sa kanila. So, paano po ba tayo inaantok? So, may mga chemical po kasi sa utak natin na kumakabit sa, yung tinatawag natin adenosine. Ito yung mga tips bakit tayo naantok. Inaantok, ito opo. yung medical explanation. So, meron sa utak natin, tinatawag na adenosine receptor. Pag kumadibit yung adenosine, maaantokin tayo. So, mas makakatulog tayo. Ngayon, ang ginagawa po ng kape, yung kape po meron siyang caffeine. Sa halip na adenosine yung kakabit dun sa receptor sa utak natin, caffeine yung papalit sa kanya. At since walang adenosine sa utak natin, gising tayo. So kaya po tayo nagigising at kaya nating magpuyat kapag umiinom tayo ng kape dahil po yan sa caffeine kasi kumakabit po siya sa utak natin. Sobra namang ganda nitong ginawa mo. Pakiulit naman Dinownload ito. ko lang din po sa ano. Wala na. Magre-retire na tayo. Paano mo po nang ginawa tong graphics na to? Ano po, parang din na-download ko lang din po to sa isang website po. So, ang gusto natin, yung adenosine, kumabit at maantok tayo. Maantok tayo para matulog tayo. makapagpahinga Pero po. pag may caffeine na kulay red, triangle, wala, gising na gising siya. Gising na gising po. Labas pa yung utak niya. Okay. Yeah, napakaganda. Pero yung iba sasabihin nila, gusto pa rin nila uminom ng kape. Siguro sa umaga o sa tanghali. Kaya tip natin mga 1 o 2 tasang kape lang. At wag yung Wag pong masyado. mga brewed coffee. Diba? Yes. Opo. So, Pero may benefits naman ng opo, coffee. kapag hindi naman sobra, kapag tama lang yung dami ng kape na iinom natin, marami naman din po siyang nakikitang benepisyo. So, pwedeng tumunaw ng taba sa katawan, maaari tayong magkaroon ng reduction sa pagkakaroon ng sakit sa puso kasi may mga antioxidants din po yung kape na nakakatulong para protektahan tayo sa sakit sa puso. Magbibigay sa atin ng energy, nakakatulong din sa Alzheimer, sa cancer, at sa diabetes. Ito kapag hindi masyadong maraming asukal yung kape. Siyempre, wag pong masyadong maraming asukal. Yes. Siguro, sige. So, ayon po din sa pag-aaral, 300 to 400 milligrams ng caffeine lang kada araw yung dapat iniinom natin. Katumbas po to ng 3 o mas mababa pang tasa ng kape kada araw para maging ligtas po or para hindi tayo makaranas ng side effects ng caffeine. Kasi pag nasobrahan po yung caffeine, masama din po siya sa katawan. So lads, ito yung mga, okay pala yung mga 3-in-1 coffee kasi mas hindi siya puro. Ang ayaw natin yung mga tinatawag na brewed coffee. Di ba yan puro yan? Sila yung isang tasa lang. Yan dami si ng Doc caffeine. Lisa, pag nag 3-in-1 coffee kaya tumataba. Ang 3-in-1 coffee, ayon kay Dr. Iris Isiptan, syempre ating kaibigan na endocrinologist. Okay. Okay naman siya, kaya lang medyo matamis. Matamis, marami po Tapos na may asukal. mga 90 calories, di ba? Mga kalahating tasang kanin. Kung payat kayo, nagpapataba kayo, pwede yung mga sugar. Pero ang tip nga ni Dr. Iris, kung gusto niyo mag-diet, pwedeng black coffee. Kaya lang, pangit naman lasa. Black coffee o konting sugar. Konting sugar, opo. Sige. So yan, kapag nasobrahan po tayo sa kape,
maaari din pong maapektuhan yung iba't ibang parte ng katawan natin. Una po, pwedeng maging irritable, pwedeng maging makaranas ng anxiety or laging kinakabahan, hindi makapagpahinga, nalilito, sumasakit yung ulo at hindi makatulog. So, pwede pong maging epekto yan. Kasi hindi nga po tayo nakakatulog kapag umiinom tayo ng kape. So, pwede rin tayong makaranas ng hirap sa paghinga. So, bumibilis yung paghinga natin, bumibilis yung tibok ng puso, at maaaring makaranas ng pananakit ng tiyan. At syempre, since ang kape po ay diuretic or pampaihi siya, mas madalas tayong iihi, at kapag lagi tayong umiihi tapos hindi tayo umiinom ng tubig, pwede tayong makaranas ng dehydration. Bali, ang pinapakita natin po dito ay merong positive at negative effects din yung kape. Opo. Like yung positive effects, pinakita natin, may mga benefits sa Alzheimer's, sa iba pa, sa memory. Pero yung negative naman, ito nga, pag nasobrahan, may palpitasyon, lalo na kung may dati kayong sakit sa puso. Mas maganda siguro, pa konti-konti lang. At siguraduhin natin wala kayong sakit sa puso na may mga heart problem bago iinom ng sobrang kape. Okay, next slide. Sige po. So ito, Yan. may relate pa connection rin din sa sleep. tulog. Ito po yung tinatawag natin na sleep paralysis. So hindi ko po alam kung naranasan nyo na siya, pero common po to sa mga Pilipino at actually sa buong mundo kasi halos 4 sa kada 10 tao nakakaranas ng sleep paralysis. So, Siguro pwede niyo po i-comment. Marami sa kababayan natin nag-sleep paralysis. Yes, Doc Lads, nagtatanong sila, ito ba yung pag natutulog, Bangungot. parang hindi makagalaw? Opo. Ang Hindi ka dami makagalaw. nating tanong Opo. yan. Oo. so Tsaka minsan kasi, may tips ka ba mamaya? Paano lalaman meron din Oo. po. Minsan kasi, ewan ko, pwede po kayo mag-comment. Pag gising ka na, hindi ka makagalaw, Opo. na binabangungot ka, ang ginagawa mo na parang gusto mo isigaw. Gusto mo lang, opo. Pero hindi ka makasigaw. Tapos, pero kung ipipilit mo isigaw, minsan kaya mo ipilit magising. Ewan ko kung pwedeng gawin yun. Yung talagang gusto mo magising na okay. Opo. So alamin natin ano tong sleep Okay, paralysis sige po. para makaiwas tayo dito at kung masama ba, nakakamatay ba? Tingnan Okay. natin ha. Sige po. So, explain ko po muna sa inyo kung bakit ba tayo nakakaranas ng sleep paralysis. So, may mga tao po na iniisip nila na parang meron daw pong multo o demonyo na dumadagan sa kanila, sa kanilang tiyan, kaya hindi sila makahinga o hindi sila makagalaw. Pero meron pong physiological basis or may explanation po dyan kung bakit tayo nakakaranas ng sleep paralysis. Kasi po pag tayo po natutulog, may iba't ibang stage po yung pagtulog natin. At habang natutulog po tayo, during yung rapid eye movement or yung REM sleep, so dito madalas tayo nakakaranas na ng mga dreams or mga panaginip natin. Kailangan po kasi, pag tayo ay natutulog, mag-relax po yung mga muscles natin. At nagkakaroon po tayo ng paralysis sa mga muscles. So, hindi po talaga tayo nakakagalaw kapag tayo natutulog. Kasi pag wala po yung sleep paralysis or nawala po yung pag-relax ng mga muscles natin, i-act out po natin yung mga panaginip natin. So kung sa panaginip po natin tumatakbo tayo, tatakbo po tayo kasi nakakagalaw tayo. So kailangan po ng katawan natin yon na hindi talaga tayo gumagalaw pag tayo natutulog. Ngayon po, yung problema, kapag po nasa REM sleep tayo, meron po tayong sleep paralysis talaga. So, hindi tayo nakakagalaw. So, ito po yan, yung atonia. So, paralyzed tayo kapag natutulog tayo. Explain ko lang sa kanila lahat yung REM sleep. Opo. Marami kasing stages ng tulog. Yung unang tulog niya, matutulog pa lang, parang mga stage 1, stage 2 yun eh. Parang masarap ang tulog, mabagal yung heart rate, kalmado. Pero pag umabot ka sa REM sleep, baka mga 1 hour kang tulog, magkaka-REM sleep, doon ka na nananaginip at doon mo talaga ma-feel lahat kung ang panaginip mo ay nagja-jogging ka. Makita mo yung girlfriend mo, talagang kakabog yung dibdib mo. So isipin nyo, masama ba itong parang gumagalaw yung katawan, malakas yung tibok ng puso habang nananaginip? Actually, hindi. Ang REM sleep ang pinakamasarap na tulog. Pag na REM sleep kayo, talagang tulog na tulog, may panaginip, paggising nyo, relax kayo eh. Kaya nagkakaroon itong sinasabing sleep paralysis. Pero explain nila bakit minsan nagkakaproblema din. Okay. So, sige po. So, ito pong blue, ito yung REM sleep natin. At pag REM sleep po, paralyzed po yung katawan natin. Para nga hindi natin i-act out yung mga panaginip natin.
Pero pwede po na yung REM sleep natin, bigla tayong magising. So ito pong green, gising tayo. Pero yung katawan po natin, hindi po siya agad mawawala yung paralysis. Kumbaga, give it some time, mga ilang minuto bago mawala yung pagka-paralyze ng katawan natin. So, pag nagising ka bigla during your REM sleep, paralyzed pa yung katawan mo. For several minutes, hindi ka talaga makakagalaw. So, payo lang po na wag po tayong sobrang kabahan kasi after some time, mawawala po talaga yung pagka-paralyze ng katawan natin kasi nagising na po tayo. So, gigising ka naman, konting hintay lang. Opo. Pero may mga dahilan bakit nagkakaroon nitong sleep paralysis eh. Ito yung mga reasons. Okay, so para ma-prevent po natin or para maiwasan natin sleep paralysis, narito po yung ilang tips na pwede po natin gawin. Una, kailangan pong i-improve natin yung sleep habits natin. So, maging regular yung pagtulog natin, 6 to 8 hours, pwede tayo mag-meditate or magdasal bago tayo matulog. Kasi yung sleep paralysis po pwede nating maranasan yung kapag patulog pa lang tayo or kapag pagising na tayo. Doon po mas madalas nararanasan yung sleep paralysis. At una pong nararanasan yan during our teenage years. So sa pag-teenager po tayo, dyan unang nararanasan yung mga sleep paralysis. So pwede rin na magkaroon tayo ng relaxation, bawasan yung stress. At kung meron tayong mga mental health problems, pwede po natin itong ikonsulta sa doktor kasi may mga pag-aaral po na yung mga taong may bipolar disorder at may depression, mas nakakaranas po sila ng sleep paralysis. At siguro kung may problema. Yes, kung may opo. problema, may kaaway tayo. Yan ang mga babantayan natin. Sige, next. Yan. So, medyo may connection yung sleep paralysis sa bangungot, Bangungot. di ba? Ang bangungot, dalawang klase ang pinanggagalingan nito. Dati, ang paniniwala is acute pancreatitis. Yes. May pag-aaral yan. Pero lately, sabi nila itong Brugada syndrome. Bali, meron siyang diferensya sa puso, iba yung tibok niya, kaya minsan biglang humihinto. Bali, sudden cardiac death. Dalawa yon. Pwede sa puso, pwede sa lapay, sa pancreas. Either way, meron tayong mga tips para makaiwas dito sa bangungot. Sige po. So yun po, tulad nga din ng nasabi ni Doc Willie, iba-iba po yung sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng bangungot or yung bigla na lang namamatay pagkatapos matulog. So pwede po siyang sakit sa puso, pwedeng inatake sa puso, pwedeng nagkaroon ng stroke, or yung Brugada syndrome, or nagiging irregular yung pagtibok ng ating puso na magdudulot ng biglaang pagkamatay. So yan, pwede rin pong stroke sa utak, so magbabara yung dugo dahil po sa pwedeng maraming deposits ng taba, so mapipigil yung pagdaloy ng dugo sa ating utak. At pwede rin nga yung nasabi ni Doc Willie kanina na acute pancreatitis or yung mamamaga po yung lapay. So ano po ba yung mga bagay na maaaring magdulot ng pancreatitis? So kapag lagi po tayong umiinom ng alak, sobrang daming inom ng alak, tapos kakain pa ng mga matatabang pagkain, tapos biglang matutulog, so yon minsan nakaka-trigger ng acute pancreatitis. So iba-iba po yung presentation ng pancreatitis. Merong mga mild lang or hindi nakakamatay, pero may mga ibang tao na sobrang severe or sobrang lala na nagdudulot ng pagkamatay. Pwede rin yung mga may bato sa apdo or yung may mga gallstones. Pwede kasing bumara yung gallstone. Pwede yung bumara dito sa mga ducts or sa mga daanan sa lapay. So kapag bumara yan, magdudulot siya ng pamamaga at magdudulot yun ng pancreatitis na maaari din po maging nakamamatay. So yun, tips lang po natin doon, iwasan po natin yung labis na pag-inom ng alak, pagkain ng sobrang matataba na pagkain bago matulog, at kung meron po tayong gallstones, dapat po ay ipatanggal na natin or ipa-opera po natin or iwasan natin yung mga bagay na magdudulot sa atin ng bato sa apdo, at isa din po doon yung obesity at yung pagkain ng sobrang tatabang pagkain. So, yun sa ating mga nakikinig at sa ating followers. Di ba nagtataka sila, lalo na nagkataon, mahal na araw, may nag-inuman. Nagtataka sila, may balita na namatay, hindi na daw gumising. Opo. O kaya naman, kapitbahay, pagkita nila sa umaga, wala na, sumakabilang buhay na. So, yun po ang explanation ni Lad sa atin. Bakit nangyayari yun? Okay po. So ngayon naman po, sa pagkain naman po yung atin pong pag-uusapan. So ano po ba yung masamang epekto sa kalusugan kapag hindi po tayo kumakain sa tamang oras or pinagpapaliban po natin yung
ating pagkain. So lalo na po sa mga viewers natin na mahilig mag-crash diet or biglang hindi na lang kakain, narito po yung mga masamang epekto na maaaring idulot sa ating katawan. Una po, bigla po tayong papayat, pero magkakaroon din po tayo ng belly fat. Bakit po? Kasi kapag crash diet or kapag hindi tayo kumakain ng tama, mas maraming muscles yung nawawala sa katawan natin, over fat or over taba. So, ang nawawala agad sa atin ay yung mga muscles. So, naiiwan po sa katawan natin yung taba. Kaya kahit na nag-crash diet, para nakikita nila, meron pa rin silang belly fat or may mataba yung pa rin mga sa crash tiyan. diet, Bilbil, yun. yung mga biglang hindi lang kakain, ang mangyayari lang, manghihina kayo. Parang mawawala lang yung muscle ninyo. Kasi kailangan ng kumain para magkaroon ng muscle. Diba? Pangit din tignan eh. Yes, so ito yung mga bawal ba? Ito po yung mga pwedeng maging epekto kapag di tayo kumakain ng tama. So, for example, hindi po kayo kumain ng agahan. Sa pagdating po ng hapon at gabi, mas magugutom po kayo, tapos mas ma-unhealthy na pagkain yung hahanapin pa ng katawan nyo. So, eventually, tataba ka rin kasi hindi masusustansya yung iyong mga kinakain. Tapos, maaaring makaranas ng nutrient deficiency. So, bababa yung mga nutrients sa katawan natin na nagbibigay sa atin ng enerhiya at lakas. So, maaari tayong maging mabilis mapagod. Maaari rin pong magdulot ng pagiging sakitin. Kasi kapag laging gutom, tumataas yung stress hormone sa katawan, yung cortisol. So, nagdudulot ito ng pagbaba ng resistensya natin. At isa pa po, siguro maraming nakakaranas yung parang sinisikmura or yung nagiging acidic yung stomach kapag sila po ay hindi kumakain, lalo na kapag di kumakain sa tamang oras. Yes, pwede ma-ulcer. Pag Pwede pong magdulot ng ulcer. Kasi ang nangyayari po kasi sa tiyan natin, pag tayo po ay nagugutom, nagugutom pa lang tayo, iniisip pa lang natin yung pagkain, nagpre-prepare na yung tiyan natin sa pagdating ng pagkain. So, naglalabas na siya ng mga acids para pag dumating yung pagkain, matutunaw siya agad. Ngayon po, kapag nagutom tayo or naisip natin yung pagkain, maglalabas na po ng acids. Hindi tayo meron sa mga viewers natin na hindi kumakain sa tamang oras, magstay ng mas matagal yung acid dito. So, yun na yung makakaranas tayo ng gastric acidity or pangangasim ng sikmura na maaaring magdulot ng ulcer sa katagalan. Kapag lagi po marami nangyayari. ding cause bakit nagkakaroon ng acid. Minsan doon sa kinakain natin, siguro kung mga masyadong chips, junk food, plus pag na-stress ka, o yung mga iba, working lunch di ba? Kung kailan nagla-lunch, ka-meeting mo, boss mo, dadami din yung acid sa katawan. Ang tip ko nga sa kanila ay, actually may isang doctor before sa history na nasa isang lugar siya, walang gamot doon, marami siyang tinutulungan. Ang ginawa niyang gamutan, tubig lang. So, bawat sakit, pag sa ulcer, inom ng tubig every 30 minutes para mahugasan yung acid. Diba? So, pag dehydrated, inom ng tubig. So, ginawa lang niyang gamot yung tubig. At kahit pa paano nakatulong siya doon sa mga tao. Epekto ng stress sa katawan. So, Siguro explain ko lang sa ating kababayan, baka nagtataka sila. Si Lads kasi, ang kinuha mo is MD, PhD, di ba? Yes po. Oo, medyo kakaiba, mahirap ito. Paano ba yung pinagsabay mo? Hindi ba stressful yun? Bali, yung normal po kasi na medicine, yung MD, 5 taon po siya. Oo. So, yung MD PhD program po namin, 8 taon po siya kasi may additional na 3 taon po kami para dun sa PhD namin in molecular medicine. So, bali yung sa PhD po kasi ito yung mas nagkakaroon tayo ng mga research. Kasi gusto po ng DOST at ng UP College of Medicine na magkaroon tayo ng mga doktor na nagre-research or gumagawa ng mga innovations. Kasi po kapag pumunta naman po tayo pag nagkaroon tayo ng pasyente, nakakita tayo ng problema, kapag wala pa pong gamot dyan, wala pa pong Kailangan natin solusyon. ng research. Kailangan po natin. Lalo na siguro sa mga halamang gamot at yung mga ibang mga meron tayo dito sa atin at ikaw gagawa nun. Opo, yun po yung inaasahan ng DOST sa mga MD Kaya PhD nakikita students. nyo nga pag si Lads mag-explain nito, medyo may biochemistry, may physiology, medyo mas malalim, mas matalino. Mahirap ba mag-cum laude sa UP? Ano mga tips mo sa mga nakikinig sa atin na gusto nila matalino ang mga bata para maging masipag mag-aral, maging valedictorian katulad mo, high school, cum laude ka sa UP Diliman, MD, PhD ka, scholar ka, nandito ka pa sa akin, ginagawa mo to extra work. Ano tips mo sa kanila
para maging matalino yung mga bata din? Mga bata. So, ang mahalaga po kasi na at early age, very early age, mga nag-start pa lang na mag-school sa kinder yung mga bata, tinututukan na po talaga ng mga magulang. Kasi dyan po nabibuild yung study habits ng mga bata or yung disiplina po nila sa pag-aaral. Pinapalo ka ba? Hindi po. Pero, Pinapagalitan ka? nung bata po kami, parang may rule lang sa bahay na pagkadating sa bahay, tapusin yung assignment bago maglaro at manood ng TV. So yung nanay ko po, tinutukan talaga kami ng mga bata kami Bawal na... maglaro at manood ng TV talaga. Talagang Pagkatapos, nakabantay. pagkatapos po ng assignments yun, pwede ka nang manood ng TV. So, nadidisiplina ka po na pag uwi mo, tapusin mo muna lahat ng mga kailangan mong gawin sa paaralan for school bago ka mag-lakwatsa or bago ka manood ng TV. So, yun po, na parang bata pa lang, matututunan na nila yung disiplina. So, pagdating nila ng college Meron po... bang secret binigay sa yung vitamins? O special na ginawa? Ano po, siguro lang parang bata pa lang kami, sinanay na kami kumain ng gulay. So, mahilig po talaga. Ako po, mahilig po ako sa isda at gulay talaga. So, I think yung masustansyang pagkain, maganda, malaking tulong din po Tsaka siya talaga. nakakatuwa kay Ladza, kailangan may check, may share to. Ang family niya, mami mo, teacher, di ba? Nag-shooter po yung nanay ko. Nag-tutor siya ngayon. Daddy mo, jeepney driver. Saan nga? Sa Bataan po. At dahil dito, sa pagod niya, na-inhale niya yung mausok ng jeep, napaaral ka niya. Opo. Kaya ka nagsisipag. Opo. Kailangan din pong mag-give back din po sa kanila. Kaya nga sabi mo nga, ikaw, minsan hindi mo sinusunod tong tips mo. 6 hours lang tulog na lunch, kakatrabaho, kakaaral. So, yan sana yung gusto natin, yung talagang tutok para ma-improve yung quality. Yes po. Tapos, so, paano naman tayo iwas sa stress? Sa stress. So yan, sa mga viewers po natin, marami pong pinagmumulan yung stress natin, stress sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho. So kapag lagi po tayong stress, marami pong magiging epekto yan sa katawan natin. So may mga masamang epekto din po sa katawan natin. So sa bawat bahagi po ng katawan natin, pwede po siya magkaroon ng effect. Una po sa pag-iisip po natin, mahirap tayo makapag-concentrate, lagi tayong nakakaranas ng anxiety, depression, ng irritable po tayo. Tapos, pwede rin po magdulot ng high blood pressure. So, kapag stress po tayo, laging may anxiety, nagkakaroon po ng transient or panandali ang pagtaas ng blood pressure natin. So, kung lagi po tayong stress at lagi tayong anxious or may anxiety, araw-araw po na tumataas yung blood pressure natin na maaari pong magdulot ng heart attack or stroke kapag chronic or pangmatagalan po natin siyang nararanasan. Pwede rin pong magdulot ng constipation, ng pain at discomfort sa ating tiyan. So minsan parang nakakaramdam sila ng parang nagdadiarrhea sila kapag lagi silang stress. Tapos yung isa pa po, na ayaw din po namin magkaroon kayo is yung pagbaba po ng inyong resistensya. So pag lagi po kayong stress, bababa po yung resistensya nyo, mas magiging sakitin po kayo. Tapos dahil nagbabago rin po yung hormones sa katawan natin, pwede rin pong magkaroon ng problema, yun lalo na yung mga gustong magbuntis, kasi bumababa po yung hormone production, bumababa yung libido or yung sa pakikipagtalik po, hindi po nagiging maayos. So, mas bumababa yung kakayaan ng isang tao na magbuntis or magkaroon ng anak. Yes. Ang problem natin, paano iiwas sa stress Kaya marami tayong may sakit Tsaka pa na-stress nga, tataas tong cortisol level. Opo. So, parang kapag po stress tayo, kapag may anxiety, pag nag-iisip po tayo ng nag-worry tayo or nangangamba tayo, magkakaroon tayo ng increased heart rate, nagkakaroon ng tension sa katawan natin. So, yung mga muscles po natin hindi makarelax. So, minsan nakakaranas din tayo Kaya ng... sumasakit yung mga likod, Sumasakit yung ulo. po, Actually, tama. stress yun Masakit ang batok nyo. Yes po. Stiff neck, shoulder pain, back pain. May connection din yan. Pwede po yan. Kasi hindi nakaka-relax yung muscle. So, parang pipiga po yung mga muscles natin. So, sumasakit po sila. So, kapag ganun po, hindi tayo makakatulog ng maayos. Pag hindi tayo nakakatulog ng maayos, as hindi tayo nagpa-function ng maayos sa araw, so hindi tayo nakapagtrabaho ng mabuti, tas minsan umiinom pa tayo ng kape para tayo ay magising. So, cycle lang po siya na hindi na naman makakatulog. Pag hindi nakatulog, mas stress, mangangamba, mag-anxiety, tas pabalik-balik lang po siya.
So, para po maiwasan natin yung stress, ito po yung ilang mga tips natin para sa mga viewers natin. Una po, maging active or magkaroon po tayo ng regular na exercise. Kasi po, pag nag-exercise po tayo, naglalabas yung katawan natin ng endorphins. Ito po yung happy hormone. So, nagiging mas masaya po tayo at mas bumababa po yung perception natin ng pain or hindi tayo mas nakakaranas ng pananakit sa katawan kapag po tayo ay physically active. Pangalawa po, mag-participate sa mga faith-based activities or magkaroon ng meditation. Kung meron tayong mga religious groups na sinasamahan, pwede rin tayong magdasal, magkaroon ng mga Bible studies kasi nakakatulong din po yan para mawala yung stress natin sa katawan. Kung meron din po tayong mga hobbies or yung mga bagay na gusto natin ginagawa, pagpatuloy po natin yun. Kung sumasayaw po tayo, kumakanta, gardening, kung ano man po yung madalas natin gawin po natin siya kasi nakakabawas din po siya ng stress natin. At pang-apat po, mahalaga po to yung magkaroon tayo ng support group. Siyempre, pwedeng magsimula po yung support group natin sa ating pong pamilya. Kasi pag meron pong sumusuporta sa atin, nararamdaman natin na may nagmamahal sa atin, mas bumababa po yung stress natin at naglalabas po yung katawan natin ng love hormones, yung oxytocin. So parang tinutulungan din po noon na mawala yung stress sa katawan po Yes, natin. meron din tayong mga pagkain pampabawas ng stress. Dito ka, Doc Lisa. Saging, di ba? Yung mga carbohydrates, mga chamomile tea. Ano ba, Doc Lisa? Pambawas ng stress. Basta yung mga pagkain na nagpapasaya sa'yo, syempre, bababa ang stress level mo. Yes, nag-add lang ako a few slides, lads. Siningit ko lang. Bagay kasi like walking, di ba? Pag naglalakad tayo, maganda yan. Makaka-improve din yan ng health natin, exercise, at less stress din tayo. Yan, paglalakad. Tapos meron ding correct way of walking eh. Ito, dapat maganda yung posture natin pag naglalakad tayo. Yan, mas gaganda yung forma sa buttocks. Mawawala yung cellulite. Cellulite, ano ba yung Doc? Bilbil sa hita, di ba? Magiging firm ang tiyan, gaganda yung circulation. At pag naglalakad, di ba, gumaganda rin circulation sa utak. Eh. Mas maganda, mas tatalino din. Yan. So, ayaw natin tumaba, may mga pagkaing, mga pampapayat. Ito, Doc Lisa, mga pampapayat mo. Itlog, oatmeal, mga fruits, chicken na laman lang, hindi yung balat. Plus apple, di ba? Mansanas, pears, mani na hindi yung salted, yung plain na mani, maganda rin siya. Okay? Ways to reduce belly fat, pampapayat, syempre yung mga sugar, babawasan, carbohydrates, at inom ng maraming tubig. Ito medyo maganda tong slide na to. Gaano karaming tubig ang kailangan ninyo bawat araw? Depende sa weight eh. Ano, katulad yung mga bata, di ba? Mga babies, konting tubig lang ang kailangan. Pero syempre, pag lumalaki tayo, pag 100 pounds, mas maraming tubig ang kailangan. Pag 160 pounds, yan, mga 8 glasses. At sa mga buntis, mas maraming ding tubig na kailangan inumin. Okay. So, meron pa tayo siguro isang tip on depression. So, ito, Kasi kasama rin to sa stress, di ba? opo, so, ito po yung huli nating, ito yung Topic sa part 1 Part 1. So, yung pagkakaroon po ng depression. So, ano po ba yung mga sintomas kapag meron po tayong depression? So, alam niyo po ba na halos 350 milyong tao sa buong mundo yung nakakaranas po ng depression. So, 5% yan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. At sabi po nila, ang mga babae daw po ay more likely na ma-diagnose na magkaroon ng depression, na magkaroon ng depression kaysa sa mga lalaki. So, ano po ba yung sanhi or dahilan ng pagkakaroon ng depression? Wala pong isang single na dahilan. Wala pong isang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng depression. So, maaari po yung dahil sa hormones, pagbabago sa hormones, sa genetics, kung lalo na kung may mga kamag-anak tayo na nakaranas din ng depression, pwede rin tayong magkaroon yan. At yung mga personal risk factors, lalo na yung mga laging maraming problema, walang close or hindi close sa pamilya at sa mga kaibigan na sinasarili lang yung kanilang mga problema, mas prone po sila na magkaroon ng depression.
So ano po ba yung mga sintomas kung paano natin masasabi na Actually, may... very important to lads sa mga OFW, yung mga mag-isa, titingnan nila kung meron sila nitong mga warning symptoms. Yes po. At kailangan, I think, mga, ilan pa kailangan? 9? Or, Ano basta, po? Pag marami dito ay meron kayo, posibleng may depression na. Kailangan tayo magpapatingin sa psychologist or psychiatrist. Yes, wala lang tayong libre. Opo. So, kadalasan po, nararanasan po ng mga taong may depression yung mga sintomas na ito. Una po, pwedeng masyado pong malungkot, masyado pong kinakabahan lagi, at laging parang may kulang sa buhay nila. Pwede rin pong nawawalan na sila ng pag-asa, or kumbaga parang negative na yung paningin nila sa buhay. Maaari rin pong makaramdam na wala po silang kwenta, o wala ng taong makakatulong sa kanila, parang nag-iisa na lang sila sa kanilang buhay. Yung mga bagay na dating na-enjoy nila, ngayon hindi na nila na-enjoy. Hirap na rin silang makapag-concentrate, hirap nang makaalala, nagiging malilimutin. Tapos, nababawasan na rin po yung tulog nila, so irregular na yung kanilang pagtulog, parang laging walang enerhiya, mabilis pong mainis, mabilis magbago yung mood, hindi makatulog. Tapos ito po, hindi na sila makapag-desisyon ng maayos. So parang hirap na silang gumawa ng mga sound decisions. Sa pagkain naman po, pwedeng may mga depressed, may mga taong with depression na ayaw nang kumain. Meron din namang mga taong with depression na parang sobra-sobra naman yung pagkain. So labis na pagkain na tumataba naman sila. So pwede rin na makaranas ng labis na pagkalungkot at yung parang naiiyak na lang sila or malungkutin. Yung mga red flag po natin or yung mga warning natin sa mga tao na meron ng iniisip nilang magpakamatay, yun po yung kailangan na matulungan natin na pumunta na sa psychiatrist or humingi na ng tulong kasi baka mag-commit nga sila ng suicide kapag hindi sila natulungan. Alam mo, lads, dapat tayo nagagawa nitong mga... Kailangan natin actually ng psychiatrist. Naghahanap ako ng psychiatrist na mag-guest natin, magbibigay ng libreng tips. At kung wala pa tayo makuha, di tayo na lang, gagawa tayo ng mga tips. Kasi napakahalaga ng mental health. Sabi nga nila yung depression, ang equivalent daw na isang taong depressed ay parang putol yung paa nila. Ganun sila, hindi sila makagalaw. Parang half na sila paralysis. At yung may mga mental problems, schizophrenia, parang whole body paralyzed. Kasi wala silang control. Ay, ito pala yung mga hotline natin. Opo. So, kung may kakilala po kayong tao na dumadanas or palagay niyo po ay merong depression or kahit iba pa pong mga mental health concerns or problems, pwede po kayong humingi ng tulong or pumunta dito sa Psychology Matters Asia. Narito po yung kanilang website. Ito po yung pwede niyong tawagan sa Manila Lifeline Center. So, they provide services para sa mga suicide-related concerns. Pwede po tayo dito rin sa Philippine Mental Health Association. So, may mga chapters po sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, ito po yung kanilang website at kanila pong hotline na pwede niyo pong tawagan para i-contact sila. At pwede rin po sa National Center for Mental Health. So, nagbibigay po sila ng libre or minsan po subsidized or mas mababang presyo na serbisyo para po sa mga tao na gustong kumonsulta para po sa mga mental health related na problema. Yes. Tapos, syempre, invite natin sila sa page mo, lads. Dr. Lads. So, yan, pwede nyo pong i-like yung Dr. Lads sa Facebook para makatanggap din po kayo ng mga health tips po. Okay. So, ito yung